Anong kailangan mo sa akin? Hindi pa ba sapat na halos basagin kung bungo mo nung nakaraan, ha, Ugor? Hindi ka, Waldo. Basta, sumunod ka na lang. Dami mong satsat. Lakad! Naghihintay si Sip Oscar sa'yo. Mga hayop kayo! Anong binabalak ninyo? Bakit ang tagal nyo? Chip, pumalag pa itong ungas na ito eh. Tsaka siniguro ko munang hindi kami makikita ni Warden. Sige, lumabas ka na muna, Ugor. Kakausapin ko lang ang isang to. Diyan ka lang sa labas ng opisina. Magbantay ka. Sige po, Chip. Tuwagin niyo na lang ako kapag may ginawang kabalbalan itong ungas na ito. Nandito lang ako sa labas. Sige, Ugor. Salamat. Paupo ka, Waldo. Diretsahin mo na ako. Anong kailangan mo sa akin? Masyado kang mainit agad eh. Umupo ka muna. Makinig ka muna sa akin. Ayokong umupo. Sabihin mo na yung sasabihin mo. Talagang mayabang ka nga, ha? Bakit nagmamadali ka? May lakad ka ba? Ang dami mo pang pasakalye, Chief. Uupo ka o pasasabukin ko yung bungo mo? Sandali lang naman, Chief. Wala namang ganyanan. Eto na uupo na. Masyado kang maingay. Nasa opisina kita. Ako lang ang may karapatang mag-ingay rito. Pasensya na, Chief. Hindi na mauulit. O sige, diretsahan na tayo. May mga itatanong ako sa'yo. Ayusin mong mga isasagot mo. Ilang taon ka nang nakakulong dito? 3 taon. Mag-aapat na sa susunod na buwan. Ano kang kaso mo? May record naman kayo, bakit tinatanong mo pa ako? Anong sinabi ko? Lahat ng itatanong ko sasagutin mo. Ba't talagang matigas ang bungo mo, ah? Oo na. Cool ka lang, Chief. Kidnapping. Hindi ako mastermind. Pero kasama ako sa grupo ng mga kidnapper. Kasi kailangan ko ng pera eh. Hindi ko naman akalaing anak pala ng politiko yung nakidnap namin. Napatay sa engkwentro yung mga kasama ko. Ako lang yung natira. Kaya ako yung kinasuhan. Kaya pala reklusyon perpetua ang hatol sa'yo. Nagsisisi ka ba sa ginawa mo? Siyempre naman. Pero may magagawa ba ako? Wala kang magagawa. Pero ako may magagawa. Basta't susunod ka sa ipagagawa namin sa'yo. Anong ipagagawa ninyo sa akin? Malalaman mo rin sa takdang panahon. Magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang kayong hikayati na bukod sa Sityo Pangil, naway suportahan niyo rin ang iba pang kapatid na YouTube channel ng Sityo Pangil, gaya ng Kwentong Dakip Silim, Sityo Bangungot, Aswang Confessions, Aswang Diaries, Aswang Radio, at ang pinakabagong Miss Amy, Aswang Love Stories. May kwentong aswang din ba sa lugar ninyo? Anong gagawin mo kung isang araw, bigla ka nalang papuntahin sa isang tribo ng aswang para tugisin sila? Sige nga, i-comment nyo sa ibaba ang mga saloobin ninyo at gusto kong mabasa. Kung gusto mong malaman kung ano ang hiwaga ang meron sa tribo ng aswang, pakinggan mo ang kwentong ito hanggang dulo. Magandang araw. Ako nga pala si Waldo. Dating preso. Nakulong ako sa isang krimen dahil sa kidnapping. Naging masugid mo na akong taga-subaybay simula nang makapuga ako sa kulungan. Oo, puganti ako. Pero hindi ko ito sinasadya. Tungkol kasi sa mga aswang ang ikinukwento mo, kaya naisipan kong ibahagi yung kakaiba kong karanasan nung ako'y 40 anyos. Hindi naging madali ang buhay ko sa loob ng kulungan. Matira matibay doon. Kailangan matatag ang sikmura lalo na sa mga kakosang bully. May mga preso talagang naghahari-harian sa loob. Pero hindi ako nagpapatalo. Pumapalag ako. Isa sa mga nagpapahirap sa akin doon ay si Ogor. Nakulong siya dahil sa murder bukod pa sa paggamit at pagtutulak ng droga. Simula nang dumating ako sa selda, mainit na ang mga mata niya sa akin. Walang araw na hindi niya ako pinagtitripan. Putya! Hayop ka talaga, Ugor! Bakit mo ako binuhusan ng tubig sa mukha? Nakita mong natutulog ako eh. Istorbo ka! Ang aga-aga.
Bibisitin mo na naman ba ang araw ko? Anong tinutulog-tulog mo dyan? Bumangon ka! Tangali na! Linisin mo yung banyo! Nagsisimula ka na naman ng away ha, Ogor. Iutos mo yan sa iba. Inaantok pa ako. Wala ka talagang kinatatakutan, ha? Sobrang angas mo, ha? Gusto mo mag-almusal lang suntok? Ano bang problema mo sa akin? Maangas ka talaga. Para sabihin ko sa'yo, wala pang nangahas na umalma sa akin dito, kundi ikaw lang. Kaya buwisit na buwisit ako sa'yo. Umiinit ang ulo ko kapag nakikita kita. Bakit? Dahil ako lang ang sumasagot-sagot sa'yo rito? Ako lang ang pumapalag? Hindi ako takot sa'yo, boy. Ganun ba? O sige, tanggalin natin uli ang angas mong yan. Tandaan mo, ako ang boss dito. Boss mo mukha mo! Etong sa'yo! Magmumug ka muna ng dugo! Sir, si Waldo, siya ang nauna. Nananahimik ako rito binanatan ako. Babaliktarin mo pa ngayon na ungas! Nakita mo naman, sir. Ako yung binugbog. Pumutok itong labi ko. Ako na nga yung inagrabyado, ako pa yung napahama. Kinuha na naman ako ng warden at ikinulong sa Bartolina. Nakatikim pa ako ng bugbog mula sa kanila. Sanay na ako. Mainit talaga yung dugo nila sa akin. Si Ogor na naman ang kinampihan nila. Palibhasa, tao siya ni Chief Oscar. Siya yung namamahala sa Bilibid noon. Makalipas ang isang araw, pinakawalan din ako sa Bartolina. Sa Bartolina dinadala ang mga presong gustong disiplinahin. Hindi naman nabago sa akin ito. Sanay na ako. Hindi kasi ako papayag na maagrabyado. Tumagal ako sa Bartolina ng isang araw at isang gabi. Tamang-tama naman, dinalaw ako ng bunsong kapatid kong si Cheryl, 21 anyos. Bunso, kumusta ka? Kuya, anong nangyari sa'yo? Sabi sa akin ng warden, nasa Bartolina ka na naman daw. Bakit puro pasayang mukha mo? Inaway ka na naman ba ng ugor na yon? Pag mo kong intindihin, napaaway lang. Pero wala silang panama sa kamao ko. Nag-aalala lang ako para sa'yo, kuya. Wala pa akong dalaw sa'yo na wala kang pasa sa mukha o katawan. Baka mamaya niyan, sa susunod na pagbisita ko, patay ka na. Hindi mangyayari yun, ano ka ba? Baka silang mapatay ko. Teka nga muna. Ikaw ang kumusta? Sinunod mo na ba yung inuutos ko sa'yo? Tinigilan mo na ba yung trabaho mong pagbibenta ng aliw? Kuya, hindi ako nagbenta ng aliw. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, escort girl ako, magkaiba yun. Miski na. Sinasangkalan mo yung katawan mo sa mga lalaki. Baka mapahama ka. Makakuha ka ng sakit. O baka naman bigla kang pagsamantalahan. Mapanganib yung trabahong yan. Ang daming ibang trabaho dyan, Cheryl. Kuya, huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko ng sarili ko. At saka, sa dami ng bayarin natin gaya ng mga utang natin, kailangang doble kayod talaga para kumita ng pera. Kung nasa labas lang sana ako, hindi mangyayari ito. Kung hindi lang sana ako nagpadalos-dalos, hindi sana ako makukulong. Kuya, nangyari na ang mga nangyari. Magpakabuti ka na lang habang nandito ka. Malay mo pagkaloban ka ng parol at makalaya ka. Kaya sana, umiwas ka muna sa trouble. Kumusta pala si nanay at tatay? Abala sila ngayon sa bukid. Anihan na kasi. Kaya hindi sila nakadalaw rito ngayon. Sabihin mo na lang sa kanila, miss na miss ko na sila. Mahal na mahal ko sila. Makakarating sa kanila, kuya. Heto, kainin mo to. Ipinagluto ka ni nanay na paborito mong dinakdakan. Wow! Namiss ko ngang kumain nito ha. Pakisabi kay nanay salamat. Pero wag kang mag-alala. Darating din ang araw. Makikita niyo na lang ako sa labas ng bahay. Nakauwi na. Bakit? Paano mangyayari yun, kuya? Basta, darating din yun, Cheryl. Maniwala ka. Muli tayong magsasama-sama. Kuya Waldo, kinakabahan ako sa mga sinasabi mong yan. Iniisip mo bang tumakas?
Huwag ka na sana magdagdag pa ng mga bagay na pwedeng magpalala sa sitwasyon. Baka mamaya niyan makaapekto pa yan sa estado mo rito. Hindi. Hindi ganon. Basta, magtiwala ka lang. Malay mo nga, mabigyan ako ng parol at makalaya rito. Basta kuya ha, tandaan mo, mahal ka namin. Kasama ka sa mga panalangin namin. Lagi kang mag-iingat. Iyon ang huling dalaw sa akin ni Cheryl. Lumipas ang 2 buwan, walang dumalaw sa akin. Nag-aalala na ako kung bakit. Kahit ang mga magulang ko hindi na dumalaw sa akin. Gusto kong lumabas ng kulungan para malaman ang dahilan pero wala akong magawa. Isang gabi sa kalagitnaan ng pagtulog ko, muli akong ginising ni Ogor. Oy, Waldo. Gising. Pinapatawag ka uli ni Chief Oscar. Ngayon na. Bakit? Ano na naman ba to? Basta't pumunta ka na, dalian mo. Huwag kang maarte. Baka sipahin kita dyan eh. Bilisan mo na. Eto na. Huwag mo na akong samahan. Kaya ko nang pumunta ron mag-isa. Sinong may sabing sasamahan kita? Sige na, lumarga ka na. Huwag mong tangkaing sumipsip masyado ah. Tandaan mo, ako ang mayor dito. Manahimik ka na, Ugor. Dami mong sinasabi. Bago pa kami magkainitan na naman ni Ogor, minabuti kong magpunta na sa opisina ni Chief Oscar. Naabutan ko siyang nagsisigarilyo. May kupita rin siyang hawak at may lamang alak. Oh, Waldo. Nandiyan ka na pala. Paupo ka. Bakit niyo ako pinapatawag ulit? Nakalimutan mo na ba? Gusto kong malaman ang sagot mo sa alok namin sa'yo. Ah? Oo nga pala. Basta ba't tutupad kayo sa usapan? Wala namang problema sa akin. Papalayain niyo ako. Tutupad kami sa usapan. Basta't magagawa mong ipagagawa namin sa'yo. Baka sumabit ako rito ha. Paano ko malaman ang nagpakulong sa akin? Akong bahala. Bukod sa pagpapalaya sa'yo bilang pabuya sa special assignment sa'yo, bibigyan ka rin namin ng option na magbagong buhay sa ibang bansa. Kami nang bahala sa lahat ng gastusin. Palalabasin naming patay ka na. Ibang bangkay ang ipapakita ninyo? Eh di mabubuko rin, hindi ako yon. Madali lang naman gawa ng paraan yan eh. E di ipapakremate agad namin yung bangkay. Sasabihin namin namatay ka sa malalang sakit. Wala na silang magagawa pa. Sige. Pumapayag na ako. Pero ano ba yung assignment na yan? Good. Bueno, maganda ka na. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Hindi nyo naman ako ipapasalvage? Ha? Anong sinasabi mo? Tara na. Pagkatapos ng pag-uusap namin, umalis kami ni Chief Oscar sakay ng isang puting van. Marami kaming kasamang mga pulis. Ito ang unang beses na pansamantala akong nakalaya sa bilangguan. Simula nang makulong ako, muli kong nasilayan ng labas. Ang sarap sa pakiramdam. Ninamnom ko ang simoy ng hangin. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako. Wala akong idea kung saan kami pupunta ng mga sandaling iyon hanggang sa makalipas ang 1 oras at kalahati. Nakarating na rin kami sa isang gusali. Bago kami pumasok sa loob, tinanggalan muna nila ako ng posas. Hanggang sa makaharap namin ang isang babae na nasa lagpas 50 na ang edad. Doktora Evelyn, eto na po si Waldo. Ang ipapadala namin sa misyon. Mabuti naman, Chief Oscar, at napapayag mo siya. Sige, maupo tayo at ipaliwanag natin sa kanyang dahilan ng pagpapatawag natin sa kanya. Pero, ikaw nang magpaliwanag sa kanya. Waldo, makinig ka. Walang sino mong pwedeng makaalam sa misyong ito. Confidential to. Maliwanag ba? Wala naman akong kaibigan sa selda. Hindi rin ako chismoso. Good. Ikaw ang napili naming ipadala sa kuta ng isang tribo. Sa isang liblib na lugar, sa isang kabundukan, sa isang probinsya. Teka muna. Bakit ako? Hindi naman ako pulis o sundalo. Nakita namin ang lakas ng pangangatawan mo, katatagan ng loob, at katapangan. Sa tuwing inaapi ka ni Ogor, ikaw lang sa mga preso ang may lakas ng loob na pumalag sa kanya.
Lahat ng mga kakosa mo, takot na takot sa kanya. Huwag ninyong sabihin sa akin inuutusan ninyo si Ugor na mang-api at manggari-arian sa loob. Sabihin na natin gano'n na nga. Pero hindi na yun mahalaga. Ang mas mahalaga, ang katuparan ng misyon mo. Pupunta ka sa isang tribo at dalhin sa amin ang leader nila. Kailangan ko siyang kidnapin. Parang gano'n na nga. Ayos kayo ah. Gets ko na ngayon. Bakit sa mga preso kayo kumukuha? Para nga naman nakakulong na yung gagawa at para hindi kayo mapahamak. Ang taas ng tingin ninyo sa aming mga bilanggo ah. Nakakatuwa yan. Huwag kang sarkastiko, Waldo. Ikaw rin naman ang makikinabang dito. Kalayaan mo. Bagong buhay sa ibang bansa. At bibigyan ka pa namin ng pabuya. Aarte ka pa ba? Pabuya. Pera? Magkano? 10 milyong piso. Para makapagsimula kayo ng pamilya mo. 10 milyong piso. Oo. Kapag nagtagumpay ka sa gagawin mo. Abay, tara na. Simula na yan. Dati akong kidnapper. Yan nga ang dahilan kung bakit ako nakulong, di ba? Alam namin. Kaya nga ikaw ang pinili namin. Sanay ka na sa ganyan. Pero hindi basta-basta ang kikidnapin mo. Bakit? Terorista ba yan? NPA? Baka naman politiko na naman. Mayayari na naman ako niyan. Hindi. Eh ano? Sino? Ang tribong pupuntahan mo, hindi sila mga pangkaraniwang tao, Waldo. Maniwala ka man sa hindi, sila ay mga aswang. Ha? Aswang? Mukhang imposible pero totoo sila. Inuulit ko, mga aswang ang kakaharapin mo. Kailangan mo madala rito sa amin ang leader nila, si Dato Balasig. Kailangan namin siya rito ng buhay. Pinagdidripan niyo yata ako eh. May aswang pa ba sa panahon ngayon? Hindi ka namin niloloko, Waldo. Makinig ka mabuti. Banta sa seguridad ng bansa ang mga aswang na yan. May impormasyong nakarating sa pulisya at militar na pinag-iisipan nilang lusubin ang syudad. Nag-iisip na rin ang mga militar sa gagawin nila. Pero uunahan ang kapulisan para nasa hepe ang kredito kapag nagtagumpay. Naiintindihan mo ba? Huwag ka nang mangwestiyon. Ang mahalaga, madala mo sa amin ang buhay si Dato Balasig. Teka muna. Sandali lang. Sabihin na natin totoo yan. Paano ko naman lalabanan ng mga aswang na yan? Pucha. Hindi naman ako si Superman o si Batman. At lalong hindi ako aswang. Na hindi pa nga ako nakakakita niyan eh. Na hindi rin ako naniniwala sa aswang. Huwag kang mag-alala. Sagot ka namin. May ituturo kami sa iyong likidong pampalakas. Likidong pampalakas? Ano yan? Imbensyon ko ito. Isang kemikal na likidong magpapalakas at magbibigay ng iba yung enerhiya sa iyo para malabanan mo ang mga aswa. Ituturok mo lang ito sa sarili mo at presto! Magkakaroon ka ng iba yung lakas at tibay na pakiramdam mo. Kaya mong pabagsakin ang lahat. Siguro, isipin mo na lang. Kasing lakas ka ni Superman o ni Batman. Wow! Doktora! Gusto ko yan. Mukhang ibang amat siya na. Mas matindi pa yata yan sa siyabong binabanatan ko noon. Game ako dyan. Ayun naman pala eh. Yan ang gusto ko. Game na game. Sige. Mamaya, ipasusubok namin sa iyo ang imbensyon ko para makita natin kung kakayanin mo. Pero bago yun, kailangan muna nating masuri ang vital signs mo. Pagkatapos ng pag-uusap namin, sinuri na ni Doktora Evelyn ang vital signs ko. Fit naman daw. Tapos itinurok na sa akin ang kemikal na sinasabi niya. Grabe ang amats. Pagkaturok nila sa akin, nag-iinit na ang pakiramdam ko. At tama ang sinabi ni Doktora Evelyn. Pakiramdam ko ang lakas ko at kaya kong patumbahin ang lahat. Biglang may mga pumalibot sa aking mga lalaking tauhan ni Doktora Evelyn at sinubukan nila akong kuyugin.
Pero lahat sila napatumbako. Ano, ha? Lalaban pa kayo? Hindi niyo ako kaya! Magaling, Waldo. Mukhang mabisa ang epekto ng chemical sa'yo. Nasa na ba yung mga aswang na yan? Para masapak ko na! Relax ka lang, Waldo. Darating ka rin dyan. Pero tandaan mo, 2 oras lang ang itatagal ng bisa ng likidong pangpalakas na yan sa katawan mo. Ibig sabihin, kailangan mong maisakatuparan agad ang dapat mong gawin sa lalong madaling panahon. Paano ko pala madadala rito yung leader ng mga aswang? Hindi pa malinaw sa akin. Ako lang bang mag-isang susugod o may makakasama ako? Huwag ka magkalala. Nakaantabay naman kami. May nakaback up ng mga pulis sa'yo. Hanggat maaari, matapos mo ang misyon mo pagkatapos mong maiturok sa'yo ang likidong pampalakas. Pero may mga kailangan kang gawin para hindi makapalag ang aswang sa'yo. Kapag isinakay mo na siya sa pick-up. Sige, ipaliwanag ninyo sa akin. Kapag nakuha mo ng leader ng mga aswang na si Balasik, pusasan mo siya agad. Gawa sa pila kang posas dahil ayaw ng mga aswang sa pila. Para silang napapaso. Bukod doon, palibutan mo rin ang kadenang pilak sa katawan niya. Saka mo siya dalhin sa van na kaabang sa inyo. Pagkatapos niyan, papakawalan nyo na ako? Ibibigay nyo sa akin yung 10 milyon ko? Oo naman. Kaya galingan mo, Waldo. Nakasalalay sa iyo ang magiging kalayaan mo, kasaganaan ng pamilya mo, at pagbabagong buhay mo. Sisiw lang yan sa akin, Chief. Kung hindi lang naman ako kinanta ng mga kasamahan ko noon di sana'y nasa labas pa ako ngayon. At nangingidnap. Ako pa ba? Patunayan mo muna, huwag puro dakdak. O nga pala, may makakasama ka sa misyon mo. Ha? Makakasama? Sino naman? Ako, Ha? Ogor? Ikaw ang makakasama ko? bakit ayaw mo? Huwag ka nang umangal. Wala ka rin namang magagawa. Hindi ko rin gusto makasama ka sa misyong ito. Pero kailangan. Huwag na kayo mag-away. Sa misyong ito, magkakampi kayo. Kung ano man ang mga bagay na hindi nyo pinagkakasunduan, isang tabi na muna ninyo. Wala namang problema sa akin, Chief. Siya ang tanugin ninyo. Baka ayaw niya akong makasama. Siya lang naman itong lagi akong pinagtitirpan Wala naman akong pakialam sa kanya kung tutuusin. Umayos ka, ah. Ayoko ng palpak sa misyong ito. Gusto ko rin makalaya sa kulungan. Chief Oscar, lilinawin ko lang. Kailangan ko rin bang maturukan ng imbisyon ni Dr. Evelyn? Hindi. Si Waldo lang ang kailangang humuli sa lider ng mga aswang. Ikaw, suporta ka lang. Tutulungan mo siyang bitbitin si Dato Balasik papunta sa sasakyan na nakabang sa inyo. Ay, ganun ba? Sayang naman. Gusto ko rin sanang maranasan yung maging malakas at makikipagbakbakan sa mga aswang Baka naman, Chief, pwede rin akong maturukan. Kasi baka naman mamaya yan hindi kayanin itong ungas na ito Mas mabuti na sigurong dalawa kaming makipagsagupan. May punto siya, Oscar. Pwede ko naman siyang turukan din para dalawa silang makipaglaban sa mga aswang. Ganun ba, Doktora? Sige, mas mabuti pa nga. O siya, magpahinga na muna kayo ni Waldo. At bukas na bukas din, lalakad na kayo. Pero gusto ko munang masubukan kung gagana sa akin yung likidong pampalakas. Chief, gusto ko munang magpapawis Pwede bang maturukan din muna ako ngayon? Tapos maglaban muna kami nito ni Waldo. Para lang makapag-practice kami sa labanan. Mabuti pa nga. Hanggat hindi pa humuhupa yung epekto ng likidong pampalakas kay Waldo. Ano? Maglalaban kami ngayon? O bakit? Huwag mong sabihin naduduwag ka. Sinong naduduwag? Noon nga na kaya kitang patumbayin, ngayon pa kaya? Ba't talagang maangas ka, ang hambog ka? Sige, tignan natin ngayon. Maghintay ka lang. Doktora, turukan mo na ako ngayon. At nang magkaalaman na kami nitong animal na ito. Mukhang magandang laban to. Sige nga, bigyan nyo kami ng magandang palabas.
Tinurukan ni Doktora Evelyn ng likidong pampalakas si Ogor at maya-maya lang, tumalab na rin sa kanya ang epekto nito. Nagpambuno kami at hindi kami nakakaramdam ng pagod. Parang namanhid ang buong katawan namin sa sakit. Hindi namin ramdam ang sapak, suntok at sipa namin sa isa't isa. Kakaiba ang likidong iyon. Naaaminin ko ibang-iba sa mga nagamit kong ipinagbabawal na gamot noon. Makalipas ang 2 oras, nawala ng epekto ng gamot at naramdaman namin ang sakit ng pangangatawan namin dahil sa ginawa naming bugbugan ni Ogor. Ang sakit ng katawan ko. Hindi ko yata kakayanin pa bukas na lumusob sa kuta ng mga aswang. Kung kanina sobrang lakas ng pakiramdam ko, ngayon naman ay para akong nangihina. Ganyan lang talaga ang epekto niyan. Tumaas kasi ang adrenaline ninyo kanina. At ngayon naman, sumadsad na ito. Pero bukas, kapag nagturok na ulit kayo, babalik ulit ang kakaibang lakas na naramdaman nyo kanina. Sige na, kumain na muna kayo. Maglinis ng katawan at magpahinga. Bukas lalakad na kayo. Kagaya sa selda namin, sa isang kwarto lang kami ni Ogor pinatulog ni Chief Oscar. Isang double deck lang ang mayroon sa loob. Sa itaas si Ogor at sa ibaba naman ako. Hindi talaga ako komportabling magkasama kami. Na kaming dalawa lang. Oo nga't magkasama kami sa isang selda pero at least marami kaming kasama. Hindi ko kasi alam kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan. Naisip ko kasi yung mga ginawa niya sa akin na halos patayin na ako. Kinakabahan din ako dahil baka bigla na lang akong gawa nito ng masama. Pinangakoan ka rin ba nila ng pera? Kalayaan lang. Walang pera. Huwag ka na magkaila. Alam ko naman imposibleng wala. Bakit nagtatanong ka pa? Alam mo na naman pala. Wala lang. Gusto ko lang magtanong, no? Kaya nga pala, Waldo. Gusto ko lang sanang, alam ko, corny to, pero gusto ko lang na sanang mag-sorry sa mga ginawa ko sa iyo noon. Ikaw ba yan? Bakit niya nagsosorry? Tumitiklop ka na ngayon? Bukas, tayong dalawa lang sa misyon. Hindi natin alam ang mga mangyayari. Pwede magtagumpay tayo. Pwede rin hindi. Mas mabuti nang magkasundo tayo. Magkakampi tayo bukas. Hindi tayo magkaaway. Kaya kung lusubin man ako ng aswang, sana man lang ay tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Kung ikaw naman yung malalagay sa alanganin, tutulungan din kita. Partners tayo, di ba? Gets ko na. Kaya ka nagsosorry dahil natatakot kang pabayaan kita bukas. Kapag nagkagipitan, iwanan kita. Bahala na. Huwag ka na masyadong madrama. Alam mo, sa totoo lang, wala talaga akong ideya sa mga aswang. Hindi ko akalaing totoo pala sila. Narinig ko lang sila dati sa mga kwento ng lolo't lola ko. Kahit naman ako, hindi pa ako nakakakita. At saka, hindi rin naman ako naniniwala. Pagkatapos bukas, paldo na tayo. At na akong magwaldas ng pera. Ogor, ano nga palang naging kaso mo? Murder. Ikaw, kidnapping di ba? Tsaka droga? Oo, Mas matindi palang ginawa ko kaysa sa'yo. bakit mo naman pinatay? Kawawa naman yung inapi mo. Anong inapi? Ako nga yung inagrabyado. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Pero hayaan mo na, matagal na yun. Sige na, matulog na tayo at maaga pa tayo bukas. Kinabukasan, pinalarga na kami ni Ogor sakay ng isang itim na SUV. Madilim pa ang langit nang umalis kami. Sabi ni Chief Oscar, kailangan makarating kami sa paanan ng bundok bago tuluyang sumikat ang araw. Tahimik ang biyahe. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Tanging tunog lang ng makina at mahinang pag-uusap ng mga pulis sa unahan ang maririnig. Pagdating namin sa isang liblib na bahagi ng probinsya, huminto ang sasakyan. Wala ng sementadong kalsada. Puro putik at damuhan na lamang.
Sa harap namin, makapal na kagubatan at tila ba nilalamon ng hamog ang kabundukan. Hanggang dito na lang ang sasakyan. Dito mag-aabang ang sasakyan na ito. Dito kayo pupunta kapag nakuha na ninyo si Balasik. Tandaan ninyo, 2 oras lang ang bisa ng likidong pampalakas. Tuturukan muna namin kayo ngayon. Kayo nang bahala sa mga susunod kung palagay ninyo, kailangan nyo pa. Relax ka lang, Dok. Hindi kami mapapalpak. Saan banda ba ang tribo? Nasa gitna ng kagubatan. Pagkatapos may makikita kayong malaking kuweba. Doon ang kuta nila. Mag-iingat kayo. Tinurukan muna kami ng likidong pampalakas bago kami tuluyang pumasok sa kagubatan. Muli kong naramdaman ang pag-init ng aking katawan. Parang may apoy na dumadaloy sa aking mga ugat. Lalong luminaw ang paningin ko, pati ang mga tunog sa paligid. Para bang mas naririnig ko ang bawat kaluskos ng dahon. Napakalakas ng amats nito. Ano, ramdam mo na? Oo. Parang kaya kong buhatin ang mga puno. Ako nga rin eh. Parang kaya kong patumbayin lahat ng mga kaaway ko. Teka muna. Bakit umaga nila tayo pinapunta dito? Hindi ba tuwing gabi lang lumalabas sa mga aswang? Ewan. Ganun ba yon? Oo. Natandaan ko sa kwento ng lolo't lola ko. Noong maliit pa lang ako, kapag tinatakot nila kaming magkakapatid, para wag kaming lumabas tuwing gabi. Tapos makakatulong daw ang pagsaboy ng asin sa kanila. Kaya nagdala ako ng mga asin dito. Oh, Ayos yan. Ang mabuti pa, puntahan na natin sila ngayon habang may bisa pa yung itinurok sa atin. Para matapos na rin. At naglagalag na nga kami sa buong kagubatan para hanapin kung nasaan ang tribo ng mga aswang. Para kaming naghahanap ng karayom sa bunton ng dayami. Wala kaming makitang kahit na sinong tao o aswang habang naglalakad-lakad kami. Lumipas ng halos 2 oras at malapit na ring mawala ang bisa ng likidong pampalakas. Hindi pa namin natutunton ang kuta ng tribong aswang. baka naman mamayang gabi pa sila lalabas. Kahit na mamayang gabi pa sila lalabas, makita man lang natin kung saan sila nagkukuta para hindi tayong mahirapan. Pero gutom na ako eh. Parang hinigop ang lakas natin dahil kanina. Pakiramdam natin ang lakas-lakas natin. Ako nga rin eh. Aba, may puno ng makopa. Hitik na hitik sa bunga oh. Kumuha muna tayo at kumain. Bira lang ako makakita nito. Sige, mabuti pa nga. Ang lalaki ng makopa. Habang namimitas kami ng makopa, naramdaman kong parang may mga matang nagmamasid sa amin. Hindi ko sila makita, pero ramdam ko sila. Teka muna, Ugor. Nararamdaman mo yon? Ang alin? Pakiramdam ko, may mga nagmamasid sa atin. Tapos parang may dumaan sa bandang likod natin. Ha? Alisto ka! Bigla na lang may 3 kakaibang nilalang na lumitaw sa harap namin. Mapuputla ang balat, matutulis ang mga pangil, at mapupula ang mga mata. Pareho kaming hindi nakagalaw ni Ogor. Nabigla kami. Hindi namin inaasahang bigla naming makakaharap ang mga aswang na sandaling hindi kami handa. Aswang! Hayop! Totoo nga! Ugor, takbo! Takbo! Dahil pareho kaming nabigla ni Ogor sa mga nakita namin, kumaripas kami ng takbo. Tumakbo kami papalayo sa kagubatan. Nakalimutan namin ang misyon at pakay namin dahil nangibabaw sa amin ang matinding takot. Habang tumatakbo kami ng mabilis, naramdaman namin ang paghabol sa amin ng mga aswang. Naririnig ko ang malalalim nilang ungol sa likuran, papalapit at papalakas. Sa sobrang taranta, hindi ko na napansin na hindi ko pala dala ang bag ko. Ang bag na yon ay may laman ng mga gamit naming panlaban sa mga aswang. Kabilang na ang mga ituturok naming likidong pampalakas.
Waldo! Yung bag! Nasaan yung bag? Pucha! Naiwan ko! Ba't Naiwan ko dun sa may makopa. Taka ka ba? Nandun lahat ng gamit natin! Eh bakit ako lang? Ikaw kaya yung may hawak kanina? Hindi. Ikaw yung nagbitbit. Ay, bahala ka na. Bumalik ka tayo! Huwag ka magpapanit. 3 lang sila. Tsaka may bisa pa yung itinurok sa atin. 3 lang daw? Parang mga pusa lang to sa'yo ah. Mga aswang yun! Wala tayong magagawa. Harapin natin sila. Naagaw ko ang atensyon ng isa at sinubukan ko siyang sipain. Matigas ang katawan niya, parang kahoy. Samantalang si Ogor binangga ng isa pang aswang at natumba. Nagpambuno kami, pero talagang malalakas sila. Hanggang sa maya-maya, narinig kong sumigaw ng malakas si Ogor. Nakita kong bumao ng pangin ng isang aswang sa braso niya. Waldo! Bitawan mo siya! Waldo, kunin mo sa bulsa ko yung plastic ng asin. Isaboy mo sa kanila! Oo! Oh, parang napaso sila. Oh. Umuusok ang balat nila sa tama ng asin. Isa pa! Waldo, tulungan mo ako makatayo. Ang sakit ng braso ko. Balik ka na, Ugor. Bumalik na tayo sa puno ng makopa. Kailangan nating balikan yung mga gamit natin. Braso ko, nangangati at parang nasusunog sa apdi. Tiisin mo! Hindi tayo pwedeng magpahuli! Duguan ang braso ni Ogor habang tumatakbo kaming pabalik sa puno ng makopa. Buti na lang at hindi pa tuluyang nawawala ang bakas ng yapak namin sa lupa. At nagawa naming matunto ng direksyon na ito. Ilang minuto pa, nasilayan namin ang bag na nakatapon sa ilalim ng puno. Ayun, bilis! Kailangan na natin magturok ng likidong pampalakas. Turukan mo na ako agad. Teka, sige. Ito. Ikaw naman. Nanginginig ang kamay ko, Waldo. Anong gagawin ko rito? Sa sugatan kong braso? Oh, Teka, may benta ako rito. Tapalan muna natin. Ito. Ayan. Salamat, Waldo. Nararamdaman mo na ba? Ume-epekto na uli yung likidong pampalakas? Oo. Mas matindi ngayon. Ako rin. Parang mas malinaw ang paningin ko. Napansin kong tila humuhupa na ang pagdurugo sa braso ni Ogor. Pero may kakaiba. Parang may itim na ugat na gumagapang sa balat niya mula sa kagat. Ogor! Yung braso mo! Ano? Parang may gumagapang na itim na ugat. Huwag mo nga akong takutin. Teka, may mga paparating. Mamaya na natin yung pansinin. Hindi pa man kami nakakahinga ng maayos, narinig namin ulit ang kaluskos sa paligid. Hindi na 3, kundi mas marami pa. Sinugod kami ng mga aswang. Mukhang tinawag nila yung iba. Mabuti. Mas marami, mas masaya. Seryoso ka ba? Wala nang atrasan to. Kailangan nating hanapin si Balasik bago tuluyang lumubog ang araw. Nakapaligid na sa amin ang maraming aswang. Natansya ko ay nasa 20 na. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam ko. Hindi na takot ang nangingibabaw, kundi galit at kakaibang lakas. Waldo, kung sakali may mangyari sa akin, Tumahimik ka, hindi ka mamamatay dito. hindi ako takot mamatay. Pero ayoko maging katulad nila. Bago pa ako makasagot, sabay-sabay silang sumugod sa amin ni Ogor. Hinarap namin sila ni Ogor. Mas mabilis kami ngayon, mas malakas. Ang bawat suntok ko ay may kasamang puwersang hindi ko maipaliwanag. Siguro dahil na rin sa matinding pangangailangang dapat mabuhay. Si Ogor naman, kahit may sugat parang walang nararamdamang sakit. Pero sa bawat aswang na natutumba, mas lalo kong napapansin ang pagbabago kay Ogor. Mas namumula ang mga mata niya. Ogor, okay ka lang ba? Oo naman. Bakit? Sigurado kang kaya mo pa. Kaya ko nga. Mas malinaw nga paningin at pandinig ko ngayon.
Parang naririnig ko pati ang tibok ng puso nila. Sige, sabi mo eh. Sobrang lakas ng epekto ng likidong pampalakas sa amin. Isang suntok ko pa lamang tumilapo ng isa. Si Ogre naman sinunggaban ng isa at inihagis sa puno. Sige mga aswang! Ano ha? Hindi nyo ko kaya! Uy, wag mo nang galitin. Sa gitna ng bakbakan ay biglang huminto ang mga aswang sa pagsunod at pakikipag-away sa amin. Para silang mga asong biglang naging maamong tupa. Unti-unti umatras ang mga aswang at nagkulumpunan sa likuran. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang isang matangkad na lalaking aswang. Mahaba ang buhok, matalim ang tingin, at kakaiba ang presensya. Sino kayong mga nanggugulo sa aming teritoryo? Ikaw ba si Balasik? Ako nga. Anong pakay ninyo? Mga aswang din ba kayo't kaya ninyong makipagtapatan ng lakas sa mga alagad ko? Kailangan ka naming isama. Sige na, wag ka nang manlaban. Nahihibang ka na ba? Pumunta kayo sa teritoryo namin at sasabihin mong sumama ako sa iyo. At bakit ko naman gagawin yon? Anong gagawin niyo sa akin? Sige, kung ayaw mong sumama sa amin, gagawa na lang namin ng paraan. Ogor, tara na! Sugurin na natin! Hindi na kami naghintay pa, sabay kami sumugod kay Dato Balasik. Ginawa namin ang lahat para mapusasan siya gamit ang posas na pilak at kadenang gawa sa pilak. Hinarap ni Ogre si Dato. Nagpalitan sila ng suntok. Sa pagkakataong iyon sinamantala ko ang sandali. Sumugod ako sa likod ni Dato Balasik at mabilis na isinara ang posas sa isang kamay niya. Ogor, itali mo siya sa kadena. Akong bahala sa mga alagad niya. Sige, heto na! Tinulungan ako ni Ogre na maisara ang pangalawang posas at maikadena siya ng pilak. Lumuhod si Balasik. Tila ba unti-unting nangihina. Kinuha ko kaagad ang kadenang pilak mula sa bag at pinulupot namin iyon sa kanyang katawan, sa leeg, sa dibdib, hanggang sa bewang. Sa bawat tampi ng pilak tila ba pinapaso siya. Nagtagumpay naman kami. Hindi na nakagalaw pa si Dato Balasik. Takot na takot din ang mga alagad niyang mga aswang. Lumapit ang mga ito sa amin. Dahil sa asin na isinasaboy namin sa kanila, gayon din sa mga kadenang pilak na hawak namin, na kapag hinahampas namin sa kanila, ay para silang napapasok. Pinuhat namin ang pumapalag na si Dato Balasik hanggang sa nadala namin sa van na naghihintay sa amin. Umalis na raw sina Chief Oscar at Doktora Evelyn, kaya kami na lang ang nasa loob ng sasakyan. Agad kaming sinalubong ng mga pulis. Tinulungan nila kaming isakay si Dato Balasik sa likod ng van na may kulungang gawa rin sa pilak. Kapag nakawala ako rito, humanda kayo sa akin. Lalapain ko kayong dalawa at sisiguraduhin kong luray-luray ang mga katawan ninyong dalawa. Manahimik ka lang, aswang. Yan ay kumakalaya ka ba? Ogor, ayos ka lang ba? Salamat pala kanina. Oo naman. Susisiw lang sa akin tong aswang na ito. Huwag mo kong intindihin. Malayo sa bituka itong sugat ko. Sige, sabi mo eh. Saka, makakuha na ako ng 10 milyon mamaya. Makakapagpagamot na agad ako. Huwag ka mag-alala. Nang mga sandaling iyon, napapansin kong tila nag-iiba ang itsura ni Ogre. Naisip ko baka sobrang sakit lang yung kagat sa kanya ng aswang sa kanyang braso. Hindi ko naisip na may pwedeng mangyari sa kanya. Ang nasa isip ko ng mga sandaling iyon, pwede naman siyang dalhin sa ospital at ipagamot ang kagat sa kanya ng aswang. Hanggang sa makarating na nga kami sa headquarters ni Chief Oscar. Andito na sila. Imposible. Nagawa niyo talaga? Ang galing. Ang galing ng aking imbensyon. Magaling, Waldo. Magaling, Ogor. Hindi ko kayo minamalit. Pero hindi ko akalain ganito kayo kagaling. Siyempre, Jim. Sabi ko naman sa iyo noon eh.
ikaw lang ang walang bilib sa amin dati. Sa ngalan ng kalayaan at salapi, siyempre gagawin namin ang lahat. Oo nga naman. Pinabibilib niyo akong dalawa ni Waldo. Teka muna, Chief. Ang lagay nasaan ang usapan natin, Chief? Relax ka lang muna, Ugor. Huwag ka mag-alala. Masyado kang atat eh. Tutupad kami. Pero unahin muna natin ang pag-secure sa bihag. Dinala si Dato Balasik sa isang bartolinang may rehas na gawa sa pilak. Pilit siya nagpupumiglas sa pagkakaposas at pagkakagapos sa kanya sa kadena. Subalit hinang-hina na siya. Isa pa may itinurok sa kanya si Dr. Evelyn na isang kemikal na wala pang 2 minuto nakatulog na ang aswang. Ngayon lang ako nakakita ng aswang sa malapitan. Kakaiba pala talaga ang anyo nila. Napakahalaga nito. Makakatulong ito sa research ko, Oscar. Research? Akala ko babanta siya sa seguridad. Waldo, nandyan ka pala. Bakit ka sumunod dito? Waldo, ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Hindi pa natatapos magsalita si Chief Oscar nang makita namin si Ogor na tila nangingisay. Pumubula ang bibig, tumitirik ang mga mata, at tila umitim ang balat na kagaya ng kulay ng balat ng mga aswang. Tulungan niyo ako. Ang init. Ang hinit ng pakiramdam ko. Ugor, anong nangyari sa kanya? Oo nga pala, Chief. Nakalimutan kong sabihin. Nakagat siya ng isang aswang kanina sa braso habang nakikipaglaban kami. Ha? Nakagat siya? Bakit hindi mo kagad sinabi? Oscar, kailangan mong utusan ng mga tauhan mo na ikadena si Ugor. Yung kadenang gawa rin sa pilak. Ngayon na! Sige, Doktora. Tatawagin ko na sila. Saan ko ipadadala si Ugor? Sa laboratory ko. Kailangan ko siyang maeksamin. Ha? Teka lang muna. Bakit kailangan ninyong ikadena si Ugor? Hindi naman siya aswang, kagaya ni Dato Balasik. Mamaya ko na ipaliliwanag sa iyo. Ikaw ba? May kalmot o kagat ka ba ng aswang kanina habang nakikipaglaban ka? Wala naman. Pero bakit nga? Mamaya ko na nga sasagutin ang kulit mo. Tumulong ka na lang munang madala si Ugor sa laboratorio ko. Pinagtulungan na nga namin ang mga tauhan ni Chief Oscar na maikadena si Ogor gamit ang kadenang gawa sa pilak at dinala siya sa laboratorio ni Dr. Evelyn. Dito ay chinek ng doktora ang vital signs ni Ogor. Nagwawala siya. Para siyang napapaso sa kadenang pilak kagaya ng pagkapaso ni Dato Balasik at ng iba pa niyang kauri. Habang nakikipaglaban kami sa kanila, maya-maya sinaksakan ng kung anong-anong aparato si Ogor. Oscar, hindi magandang vital signs ni Ugor. Anong ibig mong sabihin? Tumutugon ang katawan niya sa kagat ng aswang. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Teka, ipaliwanag ninyo. Anong nangyayari kay Ugor? Sabi mo nakagat siya ng aswang. Ang kagat ng mga aswang ay may kamandag. Kapag hindi napatay ang tao at nabuhay sa kagat, magiging kauri nila. Kaya si Ugor ay isang aswang na. Ha? Kaya ba pinakadenan niyo siya? At saka parang napapaso siya sa kadenang pilak. Ganun na nga. Teka, susubukan ko siyang sabuyan ng asin. Heto, tignan ninyong magiging reaksyon niya. Ang sakit. Tanggalin niyo sa akin itong kadena. Napakapte. Bakit parang apoy sa balat ko ang asin? Pwede bang pakawalan na natin si Ugor? Kahit man lang yung pagkakagapos niya sa kadena. Hindi pwede. Batay sa reaksyon niya sa kadenang pilak at asin, isa na nga siyang ganap na aswang. Natatakot lang ako na baka mawalan siya ng kontrol sa sarili at lapain niya tayong lahat. Mapanganib kung papakawalan natin siya. Nagugutom ako.
Gusto ko ng dugo. Gusto kong kainin ang mga lamang loob ninyo at puso. Kaya pakawalan niyo ako rito. Oo nga. Nag-iba ng itsura niya at boses. Parang yung mga aswang na kinalaban namin kanina. Dok, paano mawawala sa kanya ang sumpa? Batay sa pagkakaalam ko, hindi na mawawala ang pagiging aswang sa isang tao kapag nakagat na siya. Dahil nananalaytay na sa mga dugo at ugat niya ang rabies. Maliban na lang kung Doktora? Maliban na lang kung papatayin siya at susunugin ang bangkay niya pagkatapos. Kawawa naman si Ugor. Gusto pa naman niyang magbagong buhay kapag tuluyan na siyang pinatakas sa kulungan. Anong gagawin natin ngayon, Dok? Wala tayong gagawin, kundi hayaan lang muna natin siyang nagkaganyan. Huwag kang mag-alala. Susubukan kong magpabili ng mga dugo ng tao para maipakain kay Ugor, pati na sa ibang bihag natin, para mapanatili natin silang buhay kapag pinag-aralan ko na sila. Pag-aaralan mo sila? Bakit? Gusto ko lang malaman ang tungkol sa mga aswang. Huwag ka nang masyadong maraming tanong, Waldo. Tapos na ang mission mo. Makipag-ugnayan ka lang kay Oscar tungkol sa reward mo. Nagulat ako sa mga naging sagot ni Dr. Evelyn. Ang buong akala ko kaya lang namin kinuha si Dato Balasik ay dahil banta raw siya sa seguridad. Pero mukhang iba ang plano ni Dr. Evelyn at hindi ko nagustuhan ang kutob ko. Parang may kakaiba. Kaya naman tinanong ko na si Chief Oscar tungkol sa pangako niyang 10 milyong piso at kalayaan ko. Chief Oscar, tapos ng misyon. Nahuli na namin si Dato Balasik. Baka pwede nating pag-usapan yung tungkol sa kalayaan ko. At saka yung 10 milyong piso na sabi mo. Ibabayad mo sa akin kapag nagtagumpay kami sa misyon. Waldo, hindi ko muna maibibigay sa'yo. May konti pang kailangang tapusin. Ha? Anong konti pang dapat tapusin? Nasa inyo na yung leader nila. Buhay na buhay naming nadala rito. Gaya ng usapan. May phase 2 pa. Phase 2? Wala kayong pinanggit na phase 2. Tigilan niyo ako! Kailangan naming tiyakin na tuluyan ng mawawalang banta. At bahagi ka pa rin ng plano. Hindi yan ang napag-usapan natin. Nasaan ang pera ko? Nasaan ang kalayaan ko? Waldo, huwag kang magtaas ng boses. Hindi ako asong tatawagin niyo kapag may kailangan at itatalin niyo kapag tapos na! Hindi ako pinanganak kahapon, Chief Oscar. Alam ko na kung saan papuntang mga ganitong usapan. Tinatarantado niyo ako! Sa sobrang galit ko, sinugod ko si Chief Oscar. Hinawakan ko siya sa kwelyo at itinulak sa mesa. Anong nangyayari dito? Oscar? Waldo? Security! Niloko niyo ako! Hindi na ako papayag sa mga iuutos niyo sa akin. Kaya ibigay niyo na ang kabayaran sa ginawa ko! Tinangka akong suntukin si Chief Oscar pero mabilis sa mga tauhan niya. May humawak sa likod ko. May sumipa sa tuhod ko. Napaluhod ako. Pilit akong nagpumiglas pero may malamig na bakal na pumupulupot sa mga kamay ko. Kinadena at pinusasan din nila ako pero hindi gawa sa pila. Akala mo ba basta ka nalang makakalaya? Akala mo ba bibigyan kita ng 10 milyon? Hindi ko basta-basta ibibigay yan sa'yo, ulol! Yun ang usapan natin. Ano to? Hindi ninyo pwedeng gawin to sa akin! Maaari. Dahil hindi ka patapos sa amin. Tapos na ako! Nahuli ko ng gusto ninyo! Ano pa bang gusto ninyo? Simula pa lang to, Waldo. Sige. Total umabot na tayo sa ganito. Sasabihin na namin sa'yo. Mga tauhan! Ilagay ang isang to sa kulungan ng aswang. Magsama silang dalawa. Ipinasok ako ng mga tauhan ni Chief Oscar sa Bartolina kung saan naroon ang aswang na si Dato Balasik.
Nang mga sandaling iyon ay gising na. Habang nakagapos ako sa malamig na bakal na upuan, nakita kong unti-unting nagbago ang pakikitungo sa akin ni na Chief Oscar at Doktora Evelyn. Ano ba talagang plano ninyo? Alam mo na ngayon, Waldo, ang pakiramdam ng biktima? Ganyan ang naging pakiramdam ng kapatid ko nung kinidnap ninyo siya. Kapatid? Oo. Kapatid ako ng kinidnap mo na naging dahilan para makulong ka. Para matapos na rin ang pag-iisip mo kung bakit ikaw ang pinili ni Oscar sa misyong ito. Hindi dahil sa magaling ka. Unang dahilan, gusto kong makaganti sa ginawa mo sa kapatid ko. Personal kitang pinili. Pangalawa, ikaw ang gagamitin namin para sa imbensyon ko. Anong ibig mong sabihin? Kailangan namin patunayan kung epektibo ang imbensyon ni Doktora Evelyn sa aktual na laban. Kaya kaming kinamit ninyo? Mga preso? Mga iniisip ninyong patapon sa lipunan? Practicality, Waldo. Kaya naisip ko, bakit hindi ang mga kagaya mong preso? Kaya naisip kita. 2 birds in 1 stone, ika nga nila. At naging matagumpay. Nakaya ninyo ang buong tribo ng aswang. Ibig sabihin, gumagana ang formula ko. At bakit kailangan niyo ako? Oscar, sinabi ko na nga ba? At ikaw ang may pakana nito. Ikinagagala kitang makita ulit, Dato Balasik. Ikaw naman kasi, mahinaong ka naming kinausap noon na pumayag na kayo makipagsabwatan kayong mga aswang sa amin para gawin namin mga sundalo laban sa pamahalaan. Ayaw nyo? E di sana hindi na tayo humantong sa ganito. Hindi ako masamang aswang, Oscar. Hindi masamang aswang ang tribo ko. Hindi masasamang nilalang ang mga aswang. Hindi namin kasalanan kung ang kalikasan namin ay kumain ng mga tao. Yun ang kaloob sa amin ng buong may kapal. Kagaya ninyong mga taong ginagawang pagkain ng mga hayop. Kagaya lang din ang pagkanaturalesa ng mga bagay sa mundong ito. Bakit hindi nyo agalangin ang kalikasan ng pagiging aswang? Porkit aswang, masama na. Porkit aswang, halimaw na. Manahimik ka, Balasik! Binigyan na namin kayo ng pagkakataong ipakilala ang mga sarili nyo sa pamahalaan. Pero sinayang nyo ang pagkakataon. Pero hindi sa masamang paraan. Hindi sa rebelyon. Hindi sa terorismo. Mas pasasamain nyo pa ang imahe naming matagal nang minamasama at kinatatakutan. Hindi kami papayag na ang mga aswang magpagamit sa inyo. Mga manggagamit. Humanda kayo sa akin kapag nakawala ako rito! Anong susunod natin gagawin, Doktora Evelyn? Iparinig na natin sa 2 ungas na to? Sige, mabuti pa nga. Ang susunod kong gagawin, kailangan kong kumuha ng samples ng dugo at laway ng aswang. Kaya kailangan ko si Balasik. Tapos ihahalo ko sa likidong pampalakas. Ituturok natin kay Waldo para malaman natin kung epektibo ba. Anong gagawin natin kay Ogor? Hindi natin inasahan yung nangyari sa kanya. Mabuti nga at nangyari yun sa kanya. Parang may pagkukumparahan ako. Dahil sa kagat, nagsimula ng natural na proseso. Pero dahil may likido na sa sistema niya, mas mabilis ang mutation. Kanino ang mas magiging malakas ang epekto? Yung pinaghalo na yung likidong pampalakas at dugo at laway ng aswang, tapos ituturok na lang? O yung nauna muna yung likidong pampalakas at naging aswang sa likas na paraan dahil kinagat ng aswang? Tapos pagsabungin natin ulit sina Waldo at Ogor para malaman natin kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Exciting! Tapos pwede bang magtawag ako ng mga kasama ko? Gawin nating pasugalan para naman kumita ako sa 2 yan. Sabong na mga aswang. Tatayaan ang mga kumpadre ko. Ikaw nang bahala dyan. Gawin mo ang gusto mong gawin. Sige,
At nang bakinabangan ko naman. Teka, kapag nakakuha ka na ng laway at dugo sa aswang na to, anong gagawin na natin? Didispatchay na natin? Mga hayop! Anong gagawin niyo sa akin? Hindi. Gusto kong pag-aralan ang body composition ng isang aswang. Malay mo, magamit natin ang genes niya para makabuo tayo ng isang artificial na halimaw. Pwede nating pagkakitaan. Pwede nating ibenta sa ibang bansa para magamit nila sa giyera. O kaya naman dito sa Pilipinas. Mga ganid! Mga sakim! Sakim na kung sakim. Pero naniniwala ako sa adhikain ng taong nasa likod nito. May isang taong nagpopondo sa proyektong ito. Sino? Isang mataas na politiko. Hindi namin pwedeng banggitin ang pangalan. Pero ang layunin niya ay malinaw. Kapag kaya na namin gawing aswang ang mga tao sa pamamagitan ng likidong imbensyon ni Dr. Evelyn, hindi na namin kailangang umasa sa kagat ng mga aswang. Dahil kaya na naming lumika. Gagawa kami ng hukbo ng mga aswang. At ikaw ang mamumuno, Waldo. Ayaw mo ba nun? Ulol! Huwag mo kong isama sa kalokohan ninyo! Kapag naperpekto na namin ang formula gamit ang dugo at lawi ni Balasik, maituturok ito sa piling mga tao. At kapag handa na ang lahat, ilulunsad na namin ang kaguluhan. Anong kaguluhan? Mga pag-atake sa iba't ibang syudad. Biglang paglaganap ng mga aswang. Magpapanik ang publiko. Mawawala ang tiwala sa kasalukuyang pamahalaan. Madidestabilize ang bansa. At doon papasok ang taong nag-utos nito. Siya ang mag-aalok ng solusyon. Kapag tapos ko ng pag-aralan si Balasik, tuturukan ko siya ng modified compound. Gagawin siyang mas agresibo. Ipababalik siya sa tribo niya. Siya mismo ang maghahawa sa mga kasamahan niya para maghasik ng lagim. Pakikinabangan natin ang mga tunay na aswang para mas malakas ang puwersa. Oo nga no. Ang talino mo talaga, Dr. Evelyn. At ikaw naman, kikilalanin at sisikat kang siyentista. Teka, iwanan na muna natin sila. Silipin natin si Ogor sa laboratorio. Mabuti pa nga. O kayong dalawa, magbanding muna kayo, ha? Hayop kayo! Chief Oscar! Dr. Evelyn! Mga ubod kayo ng saba! Nang mga sandaling iyon, hindi ko alam ang gagawin ko. Takot na takot ako dahil kasama ko sa iisang selda ang leader ng mga aswang. Isa pa, hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa akin sa mga sandaling i-testing na sa akin ang likidong pampalakas na may halong laway at dugo ng aswang. Dapat ay magalit ako sa iyo ngayon. Pero sa nakikita ko, biktima ka rin nila. Niloko ka nila. Pasensya ka na kung nagawa ko ito sa'yo. Sa totoo lang, napilitan ako dahil sa mga pangako nila sa akin. Palalayain daw nila ako sa kulungan. At pagkatapos ay babayaran pa ng milyon. Kailangan lang daw kitang dalhin dito ng buhay. Hindi ko alam na may iba pa pala silang plano sa akin o kahit sa'yo. Matagal nang nakikipag-ugnayan ang grupo ni Oscar sa amin. Balak nilang gamitin kaming mga aswang sa balak nilang rebelyon sa gobyerno. Pero hindi nga kami pumayag. Gusto nilang gamitin ang mga aswang bilang armas sa karahasan. Hindi naman kami ganon. Nananahimik kami ng matiwasay sa teritoryo namin. Anong gagawin natin ngayon? Dapat natin silang pigilan sa gagawin nila sa atin. Hindi pa nila alam kung gaano ako kalakas. Nagkataon lang na puro pilak itong nasa katawan ko. Ang mabuti pa, magtulungan tayo. Kalagan mo ako. Ako lang bahalang puksain sila. Tingnan mo nga. Nakaposas at kadena rin ako. Paano kita mapapakawalan? Tsaka sigurado ka bang hindi mo ako kakainin o sasaktan? May isang salita ako. Hindi ako taksil. Lumapit ka rito sa akin.
kakagating ko yung posas at kadena mo. Hindi naman gawa sa pilak. Sige. Heto. Lumapit ako kay Dato Balasik at pilit kong inilapit sa bibig niya ang posa sa mga kamay ko. Dahil hindi naman gawa iyon sa pilak, agad itong naputol. Nang makalaya na ang mga kamay ko, kinalagan ko ang mga nakapulupot na kadena sa katawan ko at sinunod kong kinalagan si Dato Balasik. Pero hindi ko kayang putulin ang mga posa sa kamay niya. Hindi ko kayang putulin ang posas mo. Paano yan? Hayaan mo na. Kaya ko na yan. Paano tayo tatakas dito? Hindi naman pilak ang mga rehas. Kaya kong baluktutin yan. Lumapit si Dato Balasik sa rehas ng Bartolina na gawa sa bakal. At kahit nakaposas pa siya, nagawa niyang gumawa ng mas malaking puwang para makalusot kami. Tara na. Patayin na natin sila. Marami sila, Waldo. Ang mabuti pa'y tumakas na muna tayo. Sumama ka sa akin sa tribo. Doon na tayo magplano ng gagawin. Hindi. Tudasin na natin sila. Para wala nang banta sa buhay natin. Tara na! Hindi pwede, Waldo. Kailangan kong makatakas agad dahil may mga baril ang mga tauhan nila. Gawa sa pilak ang mga bala nila. Mamamatay agad ako. Oo, huwag tayong magpadalos-dalos. Saka na lang natin pagplanuhan. Sige. Sasama ako sa'yo. Kailangan makaalis tayo sa lugar na ito. Harangin sila! Huwag hayaang makalabas! Tumakbo kami sa pasilyo. May mga armadong tauhan na papalapit. Nakita pala kami ni Chief Oscar sa CCTV. Lubhang nag-iba yung lakas ni Dato Balasik at tumalsik ang mga pulis na humarang sa kanya. Tuluyan na nga kaming nakalabas ng headquarters ni Chief Oscar at sa isang iglap, nakarating kami sa kuta ng tribo ng mga aswang. Ang bilis niyang gumalaw. Binitbitang niya ako at nakarating agad kami sa tapat ng isang malaking kuweba sa kabundukang nilusob namin. Isinama niya ako sa loob ng kuweba kung saan daw sila nagkukubli ng mga aswang kapag tirik ang araw. Nagbuni ang mga aswang sa pagbabalik ng kanilang leader. Ito ang tribo ninyo. Oo, may pamilya rin kami. May mga babaeng naghahanda ng pagkain. Hindi dugo, hindi laman ng tao. Mga hayop na nahuli sa gubat. May mga matatandang aswang na nakaupo, nag-uusap. Tumingin sila sa akin at may pagdududa pero walang pag-atake. Hindi ba nila ako susugurin? Kung gugustuhin nila, kanina ka papatay. Pero dahil kasama kita, hindi ka nila gagalawin. Matagal na kaming natutong umiwas kumain ng mga tao. Hindi na kami basta kumakain ng tao. May mga paraan na, may mga hayop na maaaring pagkunan. May mga herbal na tumutulong na pigilan ng gutom sa dugo at laman ng tao. Ibig mo sabihin, hindi na kayo pumapatay ng tao? Bihira. Tanging kung may direktang banta sa amin. O kung may aswang na hindi kayang kontrolin ang sarili. Kung totoong sinasabi mo, mali ang pinaniwalaan ko buong buhay ko. Akala ko'y masasama kayo. Mga halimaw na salot sa lipunan. Ang takot ay madaling itanim sa isip ng tao. Madaling baliin ang katotohanan. Ang hirap paniwalaan ito. Astig. Ngayon, Waldo, kailangan na natin silang pigilan sa mga balak nila. Narinig naman nating lahat. Nakatitiyak akong darating ang araw. Nalulusong sila rito. Dato Balasik, may isang bagay akong kinatatakutan. Ano yon? Ang pamilya ko. Kilala ko si Chief Oscar. Hindi siya basta magpapatalo. Kapag nalaman niyang tumakas ako, babalikan niya ang pamilya ko. Dalhin mo sila rito. Pwede? Kung handa silang mamuhay kasama namin, mas ligtas sila rito sa piling ng mga aswang kesa sa mga halimaw na gutom sa kapangyarihan. Maraming salamat, Dato Balasik. Pwede mo ba akong samahan? Bukas sana. Sige.
Kinabukasan ng gabi, bumaba na kami ng bundok at nagtungo kami sa baryo namin. Gabi na kami umalis ni Dato Balasik dahil kinailangan niyang magpahinga para makabawi sa lakas niya. Kagaya ng una niyang ginawa, sumakay lang ako sa likod niya at sa isang iglap lang, nasa bahay na kami. Habang papalapit ako sa bahay, may kakaiba na agad akong napansin. May tolda sa labas, may mga upuan, may mga bulaklak, may 2 kabaong. Nanlamig ang buong kong katawan. Minabuti kong sa likod bahay dumaan para hindi mapansin ng mga nakikiramay sa harap ng bahay. Mabuti na lang na mga sandaling iyon ay nasa loob mismo ng bahay si Cheryl. Kuya, buhay ka. Anong nangyari, Cheryl? Bakit may mga kabaong sa labas ng bahay? Bakit may pinaglalamayan? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin ng totoo! May mga lalaking dumating dito. Mga tauhan ni Chief Oscar. Pinahanap ka nila, kuya. Anong ginawa niya rito? Galit siya. Sinisisi ka niya sa nangyari sa kampo. Tumakas ka raw. Sabi niya dahil sa'yo nasira ang plano niya. Anong ginawa niya sa inyo? Pilit niya kaming pinapaamin kung nasaan ka. Dito ka lang daw pumunta. Sinabi naming wala ka rito at hindi ka pa nagpupunta rito. Pero hindi siya naniwala. Nanlaban si nanay at tatay. Pinaril sila ni Chief Oscar, kuya. Tapos ako, kuya, pinagsamantalahan niya ako. Hindi ko kasi binibigay sa kanya ang puri kahit anong pilit niya. Bakit? Ano ibig mong sabihin? Siya ang kliyente ko, kuya. Sa pag-escort girl. Sabi niya, kabayaran daw yun sa ginawa mo pagtatrader mo sa kanya. Papatayin ko siya! Papatayin ko sila! Isinusumpa ko! Nagdilim na ang lahat sa akin. Wala na akong gustong gawin kundi ang makaganti dahil sa mga nalaman ko. Minadali na lamang ang paglibing sa mga magulang namin at mabilisan kong ipinakilala si Cheryl kay Dato Balasik at ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Ipinaliwanag ko kay Cheryl ang lahat, ang misyon at ang eksperimento at ang pagtakas at ang mga plano ng rebelyon. Nakumbinsi ko ang kapatid kong sumama sa amin sa kuta ng mga aswang dahil tiyak na babalikan siya ni Chief Oscar. Kuya, sigurado ka bang ligtas tayo rito? Totoo pala ang mga aswang. Naikwento mo na sa akin pero hindi pa rin ako makapaniwala. Huwag kang matakot. Hindi sila kaaway. Mababait sila. Noong una, hindi rin ako makapaniwala. Tsaka takot na takot din ako. Hindi namin kayo sasaktan. Maaari kayong manatili rito hanggang kailangan ninyo. Salamat, Dato Balasik. Ay, matagal nang mali ang pagkakakilala ng mga tao sa amin. Ngayon na lang uli kami may nakakahalubilong mga mortal na tao. Kagaya ninyo. Akala ko noon, puro kayo patay gutom na halimaw na kumakain ng tao. Yan ang kwentong kumalat sa loob ng maraming siglo. Pero hindi yon ang buong katotohanan. Kung ganon, paano ba talaga nagsimula ang pagiging aswang nyo? Matagal na ang panahon na ang lumipas. Pero bago pa dumating ang mga Espanyol, sa kapuluang ito, mas nauna pa nga kami. Ganun na ba kayo katagal? Oo. Ang unang mga aswang ay hindi sinilang na halimaw. Mga tao rin sila. Kagaya ninyo. Mga tao? May isang sinaunang karamdaman na tumama noon sa ilang tribo. Isang kakaibang sakit na nagpapabago sa katawan. Parang kagaya ng nangyari kay Ogor. Halos ganoon. Pero hindi kagat ang pinagmula noon. Isang halamang natagpuan ng mga ninuno namin sa bundok. Halaman? Oo.
Isa itong uri ng halamang gamot na nagpapalakas sa katawan. Ginamit ito noon ng mga sinaunang mandirigma. Parang likidong pampalakas ni Doktora Evelyn. Malayo. Ang halamang yon ay likas. Pero kapag nasobrahan, nagdudulot ito ng pagbabago sa dugo ng tao. Kaya nagiging aswang sila? Unti-unti, lumalakas ang katawan. Bumibilis ang galaw. Lumilinaw ang paningin sa dilim. Pero may kapalit. Pagkauhaw sa dugo at pagkagutom sa laman ng tao. Oo. Iyon ang sumpa na kasama ng lakas. Kung ganun, bakit hindi nyo tinigil? Sinubukan. Maraming ninuno namin ang namatay sa pagtatangkang pigilan ng pagbabago. Pero may ilan na natutong kontrolin ito. Kaya may tribo kayo ngayon. Oo. Sa pagdaan ng mga henerasyon, natutunan naming pigilan ang uhaw sa dugo at gutom sa laman ng tao. Paano? Sa pamamagitan ng disiplina at ang mga halamang natuklasan namin sa kagubatan. Nakakatulong iyon para humina ang pagnanasa sa dugo. Marami pang mga halamang hindi pa natutuklasan ng siyensya kung ano ang dulot na benepisyo nito o hindi benepisyo. Kaya mga hayop na lang ang kinakain ninyo. Hindi man ganap na nawawala ang gutom. Natututunan naming pigilan ito. Pero bakit maraming kwento ng aswang na kumakain ng tao? Dahil may ilan sa amin na hindi kayang kontrolin ang kanilang sarili. Kagaya ni Ugor. Oo. Kapag biglaan naging aswang ang isang tao, kadalasan ay nawawala siya sa tamang pag-iisip. Kaya naging halimaw siya. Ganon din ang nangyari sa maraming aswang na kinatatakutan ng mga tao. Ibig mong sabihin, hindi lahat ng aswang ay masama. Kagaya ng mga tao, may mabuti at may masama. Pero bakit nagtatago kayo? Dahil sa takot. Kapag nalaman ng mga tao ang katotohanan, papatayin nila kami. Kagaya ng balak ni Chief Oscar. Oo. Para sa kanila, armas lang kami. Dito, tahimik at payapa ang buhay. Malayo sa mga mapanghusgang mata ng mga kapwa ninyo tao. At doon sa gitna ng tribo ng mga aswang, nagsimula ang pagtatago namin. Lumipas ang 1 buwan, pero hindi ako nakalimot. Hindi ko makakalimutan ng 2 kabaong ng mga magulang ko. Ang mga ginawa ni Chief Oscar sa kanila at sa kapatid ko. At sa mga nangyari sa amin. Araw-araw nagsasanay ako sa pakikipaglaban para kapag dumating na ang araw ng paglusob sa amin ng pangkat nila, kakayanin ko. Hindi ko kayang alisin ang bigat sa dibdib ko. Ang galit ay parang apoy, Waldo. Kapag hinayaan mo itong kontrolin ka, magiging katulad ka nila. At tutupukin ka nito. Pero hindi ko hahayaang lumipas ang mga nangyari, Dato Balasik. Pagbabayaran ni Chief Oscar at Doktora Evelyn ang mga ginawa nila. Ang paghihigante at hustisa ay magkaiba. Darating tayo dyan. Ha? Putok ng barel. Anong nangyayari? Mukhang nilusob na nila tayo. Maghanda ka na! Kuya, may mga dumarating na armadong lalaki. At isang halimaw. Halimaw? Sinong halimaw? Basta tingnan mo na lang. Agad naming pinuntahan kung sino ang mga armadong grupong nagpunta sa amin. Hindi nga kami nagkamali. Grupo ni na Chief Oscar at Doktora Evelyn. Pero ang mas nakakagulat, si Ogor na, ay isang ganap na halimaw. Ang lakas ng loob mong muling tumapak sa teritoryo ko, Oscar. Siyempre naman, Balasik. Ibig sabihin, hindi ako takot sa'yo. O kahit na sa mga alagad mong aswang. Pinakiusapan ko na kayo ng masinsinan. Kukunin ko na kayo ngayon ng santong paspasan.
Hindi kami papayag sa masama mong balak. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo makuha ang gusto mong paggamit sa aming mga aswang bilang hukbo mo. Nako, maghinay-hinay ka sa pananalita mo, Balasik. Dahil baka magkatotoo. Hayop ka, Oscar. Humanda ka. Magbabayad ka sa ginawa mo sa pamilya ko. Oh, Waldo, nandiyan ka pala. Tama nga pala si Sherry. Wala ka sa kanila kasi nandito ka pala. Pasensya na. Dapat ay kutuloy ang mga magulang mo. Hayop ka, Oscar! Hindi ako nakapagtimpi at sinugod ko si Chief Oscar. Pero hinarangan ako ni Ogor. Tinulak niya ako at tumilapon ako. Sobrang lakas niya. Huwag mong gagantiin ang Panginoon ko. Aray! Ogor! Isa ka ng ganap na halimaw! Sige mga kasama! Gawin na mga dapat gawin sa kanilang lahat! Mga duwag! Mga walang kwenta! Walang kwenta ang mga pinadala mong tauhan, Oscar. May alas pa ako! Sige, Ogor! Gawin mo lang dapat mong gawin! Masusunod, Panginoon. Humanda kayo. Sa isang iglap, dinaluhong ni Ogor ang mga aswang at nagkaroon ng madugong labanan sa pagitan. Pero kakaiba nga ang lakas ni Ogor. Pinagsamang likidong pampalakas na imbensyon ni Dr. Evelyn at rabis ng aswang mula sa kagat nito. Maya-maya hindi na makagulapay ang lahat ng mga alagad na aswang ni Dato Balasik matapos pataubin ito ni Ogor. Mga walang kwenta, may hinang nilalang. Ako ang harapin mo! Sumunod nang nagharap sina Ogor at Dato Balasik at parang magkasing lakas sila. Habang magkakasagupa naman ang dalawang aswang, hinarap ko naman si Chief Oscar. Dinaluong ko siya at pinagbubugbog hanggang sa mapahiga siya sa lupa. Hayop ka! Pinatay mo mga magulang ko! Sinira mong buhay ng kapatid ko! Hindi na kita bubuhayin pa! Wala kang utang na loob! Kuya! Tulong! Napalingon ako. Nabitawan ko si Chief Oscar na halos wala ng malay sa lupa. Sa likod ng isang puno hawak ni Dr. Evelyn si Cheryl. Isang kamay ang nakapulupot sa leeg ng kapatid ko. Sa kabilang kamay isang injection gun na may maitim na likido. Mas maitim pa kesa sa nauna nilang formula. Waldo, isang suntok pa kay Oscar at ituturo ko ito sa kapatid mo! Wag! Wag mong gagalawin ang kapatid ko! Alam mo ba kung ano ito? Ito ang final formula ko. Pinaghalo ko ang stabilized version ng likidong pampalakas at concentrated na laway at dugo ni Ogor. Dahil hindi ko nakuha ang laway at dugo ni Balasik. Dahil tumakas kayo! Panira kayo ng plano! Baliw ka! Dapat sa'yo ko ititesting ang imbensyon ko. Pero mukhang mas maganda kung sa kapatid mo muna. Ano sa palagay mo, Waldo, ha? Kuya! Huwag kang susuko! Kapag itinuro ko ito, magiging katulad siya ni Ogor. Mas malakas pa, mas agresibo. At hindi mo na siya makikilala. Hindi ka na rin niya makikilala. Anong gusto mo? Simple lang. Kumbinsihin mo si Balasik. Sabihin mong papayag ang tribo niya sa plano. Sasama sila sa rebelyon. Gagamitin namin sila bilang unang wave ng hukbo ng mga aswang na maghasik ng lagim. Hindi! Kung ganon, magpaalam ka na sa kapatid mo! Lalong idiniin ni Dr. Evelyn ang karayom sa leeg ni Cheryl. Nang tangkain itong iturok ni Dr. Evelyn, agad siyang dinaluhong ng iba pang mga aswang na alagad ni Dato Balasik. At kinain nila ang doktora. Halos mawakwak ang kalamnan ni Dr. Evelyn. Hindi! Oscar! Tulong! Pasensya ka na, Dr. Evelyn! Pero hindi na kita matutulungan!
Alam ko naman na ang mga formula ng imbensyon mo. Wala ka ng pakinabang sa akin. Napaaga lang ang kamatayan mo. Pero papatayin din kita kapag nakuha ko ng kailangan ko sa'yo. Salamat sa lahat, Doktora Evelyn. Maging masaya ka na. Sa impyernong pupuntahan mo. Ogor, alagad ko. Gawin mong kauri mo si Waldo ngayon din. Kagatin mo siya. Masusunod, Panginoon. Ogor! Wag! Maawa ka! Gumising ka! Ako to! Isa kang gaway. Noon hanggang ngayon, gaway kita. Ako ang harapin mo, nilalang! Umalis ka sa daranan ko. Ogor, makinig ka. Nakita mo ang ginawa ni Oscar kay Doktora Evelyn. Pinabayaan niya lang dahil nakuha niya na ang gusto niya. Ganon din ang gagawin niya sa'yo. Wala kang halaga sa kanya. Gagamitin ka lang niya. Kaya huwag kang makinig sa kanya. Sa akin ka makinig dahil magkauri na tayo ngayon. Hindi mo ako kaaway. Ako ang tunay mong kakampi. Ogor! Huwag kang makinig sa kanya. Utos ko ang sundin mo. Ogor! Makinig ka kay Dato Balasik. Hindi mo tunay nakakampi si Chief Oscar. Ginagamit ka lang niya. Tapos, didispatchahin ka rin niya. Ogor! Hawak ko ang kapalaran mo. Huwag mong kalimutan ang 10 milyon. Tumahimik kayo. Hinawakan ni Ogor ang kanyang ulo na tila naguguluhan siya sa mga nangyayari. Hinampas niya ang mga punong madaraanan niya na tila mabubuwal naman sa sobrang lakas. Hindi niya nakontrolado ang sarili niya. Sinong papatayin ko? Sinong papatayin ko? Ano ba ginagawa mo? Ako ang amo mo. Amo? Gawin mo lang pinagagawa ko kay Waldo. Hindi ba't galit ka sa kanya noon pa man? Dahil pakiramdam mo, bida-bida siya. At inaagaw ang pagiging mayor mo sa kulungan. Siya ang punteriyahin mo. Ogor, wag! Umanda ka sa akin. Waldo! Husto na! Patawad. Waldo! Ogor! Hindi! Hindi pwede! Ogor, tumayo ka! Tumayo ka! Tinapos na ni Dato Balasik ang buhay ni Ogor dahil tila wala na siya sa sarili niyang pag-iisip. Tapos na, Oscar. Wala na si Ogor. Nasinira mo rin ang buhay. Wala ka ng halimaw na may tatago sa likod mo. Waldo! Waldo, makinig ka! Pwede ba natin ayusin to? Bibigyan kita ng pera. Lalabas ka ng bansa. Ano mang gusto mo? Eh, totoo naman lahat ng ipinangako ko sa'yo. Naging mabilis ka lang kaagad. Nakipag-ayos ka ba sa mga magulang ko bago sila barilin? Nagkamali ako. Nadala lang ako ng galit. Galit? Ganun lang yon. Dahil nagalit ka, kapalit naman ay buhay ng iba. Cheryl, hindi ko sinasadya. Sinadya mo! Pinatay mo sina nanay at tatay! Sinila mo ang buhay namin! Hindi ka na makakapagtago ngayon, Oscar. Wala ka ng kakampi. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin! Patawarin niyo ako! Dapat tapusin na ang buhay mo. Mga alagad ko, kainin siya! Sinugod ng mga alagad na aswang ni Dato Balasik si Chief Oscar at kinuyog ng mga kagat. Wala! Dapat lang yan sa'yo. Isa kang hayop! Hindi pa tapos ang laban. Tandaan niyo yan! Ilang sandali pa at duguan na nga ang katawan ni Chief Oscar at nawala na siya ng malay. Tumigil na rin ang tibok ng kanyang puso. Pudyat na wala na siyang buhay. Tapos na, Waldo. Patay na si Oscar.
Salamat sa magigiting na mga alagad ko. Kuya, nasaktan ka ba? Okay ka lang ba? Ayos lang ako, Shem. Ikaw ba? May masakit ba sa'yo? Wala naman kuya. Ayos lang ako. Mabuti pa ay magpahinga na muna kayo. Bahala na ang mga alagad ko sa bangkay ni Oscar at ng doktora. Bumalik kami sa loob ng kuweba at hinayaan na ang mga bangkay ni na Chief Oscar at Dr. Evelyn sa mga alagad na aswang ni Dato Balasi. Pinag-usapan namin ni Cheryl kung ano ang susunod na gagawin namin sa mga buhay namin. Kuya, tapos na ang problema natin kina Chef Oscar at Dr. Evelyn. Ano na susunod nating gagawin? Babalik ka pa ba sa kulungan? Naguguluhan nga ako, Cheryl. Nandito na ako sa labas eh. Laya na ako kung tutuusin. Bakit pa ako babalik sa impyernong lugar na yon? Pero paanong record mo kuya? Pugante ka na ngayon. Baka mamaya mas lalo itong makaapekto sa estado mo. May pakiramdam akong kapag bumalik ako sa loob ng kulungan, pwede akong pag-initan ng iba pang mga kasamahan ni Chief Oscar. Mas mapanganib ang buhay ko kung ganon. Hindi pa tayo nakasisiguro sa mga epekto nito. Yung taong nagpupondo sa proyekto nila, baka balikan ako. Ano ngayon ang plano mo kuya? Kung papayag si Dato Balasik na dumito na muna tayo, magpalamig muna tayo. Pahupain na muna natin ang sitwasyon. Okay lang ba, Dato Balasik? Walang problema sa akin kung dumito muna kayo. Hindi kayo gagalawin ng mga alagad kong aswang. Nakita naman ninyo, sa panahong nanunuluyang kayo rito, hindi nila kayo sinaktan. Yan ay utang na loob ko rin sa iyo, Waldo. Dahil tinulungan mo akong makatakas. Maraming salamat, Dato Balasik. Bakit ganun? Mas may pusong tao pang mga aswang kaysa sa mga tunay na tao na may pusong halimaw. Sila pala dapat ang katakutan, hindi kayo. Yan nga rin ang naisip ko eh. Mali pala talaga yung matagal nang sinasabing salot ang mga aswang dahil nambibiktima lang sila ng mga tao. Hindi pala lahat ng aswang ay masama. Hindi perpekto ang mga aswang. Kagaya sa tao, may mga aswang na masasaba. At may dulot na paganib. Mapalad lang kayong dito kayo sa amin napadpad. Naputol ang usapan naming tatlo nang biglang magtungo sa amin ang mga alagad na aswang ni Dato Balasik at ipaalam sa kanya muling nabuhay si Chief Oscar. Mistulang zombie na halimaw ang itsura nito. Ha? Anong ibig sabihin nito? Bakit buhay ka pa? Masyado niyo akong minamaliit. Nakalimutan niyong may imbensyon si Dr. Evelyn na likidong pampalakas. Bago kami sumugod dito, tinayak ko munang nakapagturok muna ako. At dahil kinagat ako ng mga aswang, mas lalo akong lumakas. Kagaya kay Ogor. Ngayon, tikman niyo ang pag-iiganti ko. Kuya, nakakatakot si Chief Oscar. Huwag kang mag-alala. Hindi kanya magagalaw. Dito lang kayo. Ako nang bahala sa kanya. May sorpresa pa ako sa'yo, Balasik! Bukod kay Chief Oscar na isa ng ganap na aswang, ginawa na rin niyang alagad ang mga alagad na aswang ni Dato Balasik na kanina lang ay tumalo sa kanya. Umepekto rin sa kanila ang pinagsamang likidong pampalakas matapos silang kagatin ni Chief Oscar nung tao pa lamang siya. Bagamat malakas si Dato Balasik, mukhang hindi niya kakayanin ang grupo na Chief Oscar dahil mag-isa lamang siya. Ano, Balasik? Wala ka ng kakampi. Kaya kung ako sa'yo, umanib ka na sa amin at sugurin natin ang mga tao para tayo na maghari sa mundo. Tayong malalakas lang ang dapat mamulo! Hindi ako masamang aswang, Oscar. Humanda ka. Papatayin kita. Kuya Waldo, kawawa naman si Dato Balasik. Wala na siyang kasama sa pakikipaglaban. Baka mamaya mapatay siya at tayo naman ang gawing aswang ng mga yan.
Tumakas na kaya tayo habang abala sila sa paglalaban. Hindi. Huwag tayong aalis. Huwag nating iwanan si Dato Balasik. Siya ang nagligtas at nagbibigay ng protection sa atin. Kaya niya yan. Maya-maya pa, isang babaeng zombie ang bigla na lamang lumitaw sa eksena. Nalaki ang mga mata namin nang malaman namin kung sino siya. Kuya, tingnan mo! May isa pang babaeng zombie! Teka! Si Doktora Evelyn! Oo nga. Bakit nabuhay pa siya? Hindi ba't patay na siya kanina pa? Doktora Evelyn, buhay ka rin. At isa ka na rin aswang. Nakalimutan mo na ba, Oscar? Pareho tayo nagturok ng likidong pampalakas bago tayo magpunta rito. Oo nga pala. Magaling. Halika na tulungan mo na akong gawing kasamahan natin si Balasik. Pati na si Waldo at Cheryl. Para makapag-asik na tayo ng lagim at matuloy ang plano. Sige, itutuloy ko na ang plano. Pero iba na ang plano ko. Sinugod at inatake ni Doktora Evelyn si Chief Oscar at sa pamamagitan ng matatalas niyang kuko, dinukwang niya ang puso nito. Bakit akong pinatay mo? Ayop ka! Isa kang traidor. Kanina, nung pinapatay na ako ng mga aswang, wala kang ginawa para tulungan ako. Matapos mo akong pakinabangan, hindi ba't sinabi mo papatayin mo rin ako kapag nakuha mo na ang gusto mo sa akin? Pwes, mauna kang mamatay sa akin. Mauna ka sa impyerno! Tuluyan na ngang namatay si Chief Oscar at sinunod naman ni Doktora Evelyn ang mga aswang na pumaslang sa kanya. Na nang makagat si Chief Oscar ay naging kakampi niya dahil sa epekto ng likidong pampalakas na may laway at dugo ni Ogre. Nang maging aswang siya, sumunod pinagbalingan naman ni Doktora Evelyn si Dato Balasik. Balasik, nakikiusap ako sa iyo. Patayin mo na ako! Anong ibig mong sabihin? Ayoko ng ganitong buhay. Patayin mo na lang din ako. Gusto ko nang magpahinga. Nagawa ko ng gusto kong gawin. Napatunayan kong matalino talaga ako at epektibo ang mga naging imbensyon ko. Pero ayoko maging aswang, kaya patayin mo na ako para hindi na ako magasik ng lagim. Kung may aswang na dapat mabuhay, ang mga kagaya mo may mabuting puso, hindi kagaya kong sakim. Kaya sige na, paslangin mo na ako. Ito ba talaga gusto mo? Pwede mo pang makontrol ang sarili mo. Tutulungan kitang makontrol. Iba ang sitwasyon ko, Balasik. Namatay na muna ako bago ako nabuhay ulit at naging aswang. Patayin mo na ako. Waldo, patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa iyo at sa pamilya mo. Patayin mo na ako, Balasik! Tuluyan na ngang inatake at pinatay ni Dato Balasik si Doktora Evelyn sa pamamagitan ng pagdukot sa kanyang puso. At tuluyan na ngang natapos ang madilim na sandali sa pagitan naming lahat. Dito na nagtatapos ang kwento ko. Kagaya ng nauna naming napag-usapan, hindi ako bumalik sa kulungan at nanatili ako sa kuta ng tribo ni Dato Balasik, kasama ang kapatid kong si Cheryl. Sa totoo lang, hindi ko alam kung pinaghahanap ba ako ng mga pulis. Pero makalipas ang ilang taon, simula nang mangyari ang insidenteng ito, nandito pa rin ako sa liblib na lugar kung saan tahimik na nakikipamuhay sa piling ng mga aswang. Sa pamumuno pa rin ni Dato Balasik. Si Cheryl naman nakapangasawa siya sa isa sa mga aswang na kaanak ni Dato Balasik at may 2 na silang anak. Sana po ay may napulot kayong aral at sana rin ay nagustuhan niyo ang simpleng salaysay ng buhay ko tungkol sa pagmamahal at pakikipagsapalaran na aking ibinahagi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at nangangako akong hindi ako masama. Sinikap kong magpakabuti na at magbagong buhay kasama ang mga aswang.
Muli, ako si Waldo at maraming salamat sa pakikinig.